So ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GPnatics. Ito ha, mga kababayan. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin itong dapat na paghaharap nitong si ex-Justice Carpio at itong si Senador Rodante Marcoleta. Na alam naman natin mga kababayan, itong si Rodante Marcoleta ay umurong dahil doon sa mga kababayan, gusto niyang ang mangyari ay unlimited yung saklaw ng kanilang debate. Eh di, mga kababayan, kapag unlimited yung saklaw ng debate, hindi, wala na. Paiba-iba na yung pag-uusapan. Subalit na tapwat, mga kababayan, gumaganti ngayon itong si Marcoleta. Maraming nakapansin. Marami po ang nakakita or nakakapuna na itong si Marcoleta ay totoo po yung sinasabi natin nung nakaraan na itong taong ito ay isang pikunin. Ha? Isang pikunin. Dahil kapag ito ay nasusukol, mga kababayan, hanap at hanap ito ng paraan para magantihan ka sa pinakabrutal na paraan. Ang sabi niya, mga kababayan, ay kakasuhan niya daw po itong si ex-Justice Carpio, mga kababayan, ng treason. Bakit kaya? Ngayon, mayroon pong nagsalita laban sa kanya. Ito daw si Marcoleta ay ito ang dahilan kung bakit kinakalawang na at hindi niya alam ang kanyang mga pinagsasabi na ngayon ay kakasuhan niya itong si ex-Justice Carpio. Mga kababayan, dahil daw po ay ipinamigay nito ang mahigit 2,000 nautical miles, mga ka-GPnatics. Ito pakinggan po natin yung sinasabi ng isang rito. Pakinggan muna natin kung ano yung sinasabi ni Rodante Marcoleta. Ito yon para mabuo natin yung naratibo. Baka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking bahagi. Square nautical miles pala. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Desisyon na po niya ito, Pero, desisyon niya ito. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona versus Ermita. Okay. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok po ng ibang bansa... Kaya ayaw nilang makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito Hindi na nga makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate. Ayan mga kababayan, napakinggan nyo po kung gaano talaga kayabang etong si Senador Rodante Marcoleta. Yan daw yung gusto niya mag-scope. Di sana sinabi niya na dapat ito pag-usapan din natin. 'Di ba? Hindi yung unlimited unlimited topic. Dapat hindi ganoon. Well, mga ka-GPnatics, busisiin natin 'yan. Ayon kay Attorney Wilfredo Garrido, okay? Ayon po kay Attorney Wilfredo Garrido ay ganire. Sabi niya po rito, Justice Carpio committed treason. Mga kababayan, Rodante Marcoleta is once again showing his ignorance of the law by threatening to sue retired Justice Antonio Carpio for treason for a decision he wrote 15 years ago. Unang-una mga kababayan, bago tayo pumunta dyan sa sinasabi ni Attorney Wilfredo Garrido, isipin na lang po natin mga ka-GPnatics, pag narinig po natin ang salitang treason, okay? Ano po ang unang-una? Wag muna natin tingnan yan. Ano po ang una na papasok sa ating mga isipan, sa ating mga utak? Bilang isang pangkaraniwang mamamayang Pilipino, pag narinig po natin ang salitang treason, ibig sabihin, merong state of war. Okay? May state of war. Tandaan po natin meron po tayong
tinatawag na state of war. Ngayon ba mga kababayan, etong si Marcoleta, dahil kakasuhan niya nga daw ng treason, etong si ex-Chief Justice Carpio, meron ba tayong nakitang war? Are we in a state of war, mga kababayan? Doon pa lang, basag na si Marcoleta. Okay? Basag na si Marcoleta. Kasi mga ka-GP Natics, wala po. 'Di ba? Wala tayong sabihin mo natin na nagkamali, kunwari lang just for the sake of the argument, kunwari na nagkamali si ex-Justice Carpio doon, mga kababayan, pero hindi dapat treason ang ikakaso mo sa kanya. Okay? Sabi dito ngayon, di Attorney Wilfredo Garrido, etong si Marcoleta, ay mukhang nakalimot na. Okay, sabi niya rito, in that decision, the Supreme Court affirmed the constitutionality of RA 9552 or 9522 rather, which amended the country's baseline law by making it compatible with UNCLOS or with the UNCLOS. That it took him that long to read up on the decision and even longer to realize the existence of RA 9522 enacted in 2009 during the term of GMA shows that Marcoleta has stopped studying his law for almost 2 decades and has instead stuffed his brains with fake news, misinformation, and Chinese propaganda. So sabi ni Wilfredo Garrido, mga kababayan, ito daw yung pagkakasabi ni Marcoleta, mga kababayan, na nag-commit daw ng treason, etong si retired Justice Antonio Carpio, mga kababayan, nangangahulugan daw ito na si Marcoleta ay talagang, mga kababayan, ay tumigil na ng pagpapractice ng law ng halos, or sabihin natin, halos 2 dekada. Kasi mga kababayan, hindi niya na naiintindihan daw na hindi naman daw ipinamigay ni retired Justice Antonio Carpio, mga kababayan, yung binabanggit ni Marcoleta na 2,000. Ayan yung binabanggit niya dito. Huwag kang mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung Yung 242,000 square nautical miles, mga ka-GP Natics. Kasi sabi dito ni Wilfredo Garrido, first, he should know, mga kababayan, better than blame that decision in Magalona versus Ermita on ex-Justice Carpio alone. It was an en banc, mga kababayan, or full court decision in which he was joined by the entire bench. Second, if he were to consult GMA who signed that RA 9522 into law, he will learn that the decision did not reduce the country's territory and sovereign rights, but in fact made them clear and unassailable under the UNCLOS signed by our neighbors, including China. Before the UNCLOS, all the world's nation recognized only 12 miles territorial seas. The UNCLOS added 200 nautical miles of exclusive economic zone. Third, were it not for RA 9522, we would have lost the arbitral tribunal case for having vague territorial claims as vague as China's 9-dash line. Fourth, if Carpio is guilty of treason, does he admit that we are in state of war? Which is an element of the crime, something a law student and even layman know nowadays. Finally, if Marcoleta is so quick to accuse our institution, the Supreme Court and its members of treason,
Why can't he be more even-handed and accuse China of naked aggression? His refusal to do so shows where his alliance lies. Mga ka-GPnatics, Rodante Marcoleta should take a refresher course on law instead of being satisfied being the rotten apple at the bottom of the barrel. Ignorance is infectious. Di ba sabi nila mga ka-GPnatics, ignorance of the law excuses no one. Dito sa mga pahayag dito ni Attorney Wilfredo Garrido, no? Although hindi niya nilagay yung title niya dyan, isa pong abogado si Wilfredo Garrido, mga kababayan. Na kung saan po, sinasabi niya na hindi po naiintindihan ni Marcoleta yung kanyang mga pinagsasabi. Hindi naman daw po mga kababayan pinamigay. At hindi po nanguna si Chief Justice Carpio doon sa yung sinasabi niya na pinamigay daw. 'Di ba? It was the en banc. Kumbaga mga kababayan, ito po ay pinagdesisyonan ng marami. 'Di ba? Pinagdesisyonan po ito ng marami at hindi po lang ng isang tao. Mga ka-GPnatics. Ayan o, alinaw-linaw dito. First, he should know better than blame that decision in Magalona versus Ermita on an ex-Justice Carpio alone. It was an en banc or full court decision. So, hindi lang po si Chief Justice Carpio. Kumbaga, mga kababayan, meron itong tinatawag na botohan or na-divide yung table. 'Di ba? Para ito po mga ka-GPnatics ay linawin. Kasi kung si Chief Justice Carpio alone lang yon, maari, mga kababayan, nasabihin natin, meron siyang nalabag. 'Di ba? Meron siyang nalabag, pero ito ay full court decision. So, hindi po naiintindihan yon nitong si Marcoleta. Kaya po sabi ni Wilfredo Garrido, mukhang huminto na sa pag-aaral ng law itong si Marcoleta. Ako naman, ang masasabi ko dyan, mga ka-GPnatics, etong si Marcoleta, paano hindi maihinto sa pag-aaral ng pag-aabogasya or sabihin natin ng practicing law ang ginagawa niya? Bakit mga kababayan, nasaan ba siya nung huling 18 taon? Sabihin natin 20 years, 2 decades to be exact. Di ba, nasan ba siya nung 2 huling dekada? Di ba nasa politika? Nasa politika, mga kababayan. So malamang sa malamang, hindi talaga nagpa-practice ng law yan. Kasi again, ang isang abogado, mga ka-GPnatics, hindi niya pwedeng, actually pwede naman siya mag-aral. Syempre, pag-aralan niya dahil yan ang niya title niya yan Kaya lang mukhang ang naging priority niya, politika. Diba? Naging politika, mga ka-GPnatics. Ang hindi lang naman gawin ng isang politiko, yung sabay, kagaya po nung kay Sara Duterte. Sabi niya gano'n, ako ang legal counsel ni Zulaika Lopez. O hindi pwede yun na magsabay. BP siya, at the same time, siya magiging legal, diba, counsel ni Zulaika. Kasi sabi, ang isang vice presidente, mga kababayan, cannot practice law. Okay? Unless ito ay i-give up niya muna yung pagiging presidente niya. Pero, mga ka-GPnatics, hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na sila pwedeng mag-aral ng mga batas. 'Di ba? Itong si Marcoleta, mukha kasing na-focus nga po, mga ka-GPnatics, doon po sa politika. Kaya yung kanyang utak ngayon ay pumupurol na. Diba? Sobrang purol na, mga ka-GPnatics. Ngayon nga, ang tawag dito, hindi ko alam kung yung IBF ata yun or yung, parang may isang bar, isang institution sa bar, mga kababayan, na gusto mag-host sa kanila. Doon sa kanilang debate ni ex-Justice Carpio. Mga ka-GPnatics, kaya lang si Marcoleta mukhang hindi naman papayag. Diba?
I-give up na natin ang buong lahi o pamilya ni Rodante Marcoleta sa bansang gahamang China, mga kapwa purong dugong Pilipino na may pagmamahal sa bansang Pilipinas sa lahat ng nasasakupan natin. Naging priority pagtanggol ang China, 'di ba? Hindi, baka ako naman ang sasabihin ko diyan, baka naging priority ang pera. 'Di ba? Kapag politiko kasi guys, mas maraming pera diyan eh. Wala na, nakalimutan na yung pag-aaral. Tapos sabi pa naman sa akin nung isang medyo naka-argumento ko noon, sabi niya, INC kasi yun eh. Sabi niya ganon, ano raw, yan daw yung calling ni Marcoleta, 'di ba? Ang calling daw niya ay nasa politika. Sabi ko hindi, INC ka, alam mo ang nararapat. Ang isang INC bawal pumasok, bawal makialam sa politika. Much more na pumasok sa politika. So, hindi niya calling yung makialam at pumasok sa politika. Ang calling niya, dapat yung trabaho niya. Ano ba yung trabaho niya? Pagiging abogado. Kaso nga, mga kababayan, 18 taon. Pang 19 na taon niya na ngayon sa politika. Sa makatuwid, tama yung sinasabi ni Garrido na wala na. Yung utak ni Marcoleta, mga kababayan, mapurol na. Kumbaga sa isang sa isang lapis, mga ka-GP Natics, hindi na kayang ipansulat. Kailangan mo na ulit tasahan to. Dahil ito, kapag ang isang bagay ay hindi mo nagagamit, 'di ba? Wala, nagiging mahina ka diyan eh. Kung hindi mo na pa-practice, nagiging mahina ka sa isang bagay. Iba na kasi yung tinitingnan eh. 'Di ba? Baka kulay na ng pera. Sabi ni Jay Bilesa, magaling na abogado 'yan si Marcoleta, abogago. Abogago pala. Magaling nga. Kaya nga hindi niya na nababasa ng buo, hindi niya na nauunawaan. Biruin mo ang punto dito ni Garrido, kung kakasuhan mo si ex-Justice Carpio, you should sue them all. 'Di ba? You must sue them all. Hindi pwedeng isang tao kasi ito ay decision. Kumbaga, isa itong full court decision ng NBank. Hindi lang si Chief Justice Carpio. 'Di ba? Mga kababayan, tawag dito, na-get niyo po yung point ko? Bakit isang tao lang ang kailangan niyang kasuhan? Kung may kakasuhan siya, kung mali sila, it should be the whole NBank. Mga kababayan na nagre-represent doon sa NBank na yon. Kasama si Chief Justice Carpio. Hindi pwedeng si Chief Justice Carpio lang. Mga ka-GP Natics, kasi lahat sila bumoto doon eh. Lahat sila nag-agree doon. 'Di ba? Sabi ni Rayan, GP hindi sa ayaw niya mag-aral. Sumusunod lang si Boy 2K sa script ng DD shit. Bayad yun lang. 'Di ba? Yun lang. Sir, calling ng give and take ang usapan nila, manliling lang at INC. Oy, grabe naman. Kulay na nga lang ng pera ang nasa isip, sabi ni Rebecca Paule. Tama ka, GP, bawal pumasok sa politiko, hindi pa rin natitiwalag. Hanggang ngayon, di ba? Corrupt ng utak niya, hindi na value ang righteousness. Pudpud na ang lapis, kaya nag-ulyanin na si Marcoleta, sabi ni Marisa Sunukawa. Ma'am Marisa, akala ko ang sasabihin mo kanina habang binabasa ko to, pudpud na yung yung buhok. Pudpud na yung buhok. Pudpud na pala ang lapis. Si Carpio lang kasi ang humahamon sa kanya. Mali nga 'yon, kahit na si Carpio lang ang humahamon sa kanya. Kung sabi ko nga kasi desisyon 'yon ng nakararami. Hindi lang naman si Chief Justice Carpio ang nagdesisyon noon. So dapat i-include mo yung mga kasamang nagdesisyon. 'Di ba? Hindi pwedeng, Diyos ko, si Marcoleta talaga very selective. Mas tamang turuan si Marcoleta ni Carpio kasi former Chief Carpio kasi magdebate, lesson for the day about maritime law para ipa-obvious na wala talaga siyang alam si Marcoleta. Tama.
Bakit siya ititiwalag ng INC? Baka naman, hehe. Halak ka. Bakit ayaw? Bakit ayaw? Hindi ko alam eh. Oo. Tumpak ka, idol, katulad di senador na si Peter Alan Cayetano, manlilinlang at manloloko basta pera, magiging taksil at traidor sa sambayan ng mamayang purong dugong Pilipino at bansang Pilipinas natin. Sabi ni Flood Time, ayaw kasi niya labanan si Carpio sa debate. Takot eh. Kaya nga gusto niya yung scope, yung topic. Mga kababayan, unlimited. 'Di ba? Unlimited. West Philippines silang ang pinag-uusapan dapat eh. Bakit unlimited? Baka sa kung saan sandalin yan ni Marcoleta. Baka maging ad hominem yan. Hi Ma'am Linda, Linda, tama ba? Linda Bidad, thank you so much for watching. Madalang lang ako makapanood ng live mo, GP, pero lahat ng video pinapanood ko kasi ang galing mong magpaliwanag. Hindi naman, hindi nga ako magaling magpaliwanag. Hindi, joke lang. Mga kababayan, thank you so much po Pero lang yan, Sir GP, si Marco Beta, walang hiya sa taong bayan. Purol na utak ni Marco Beta. Purol na uloy, no? Baka malaki ang lagak niya kaya di siya tinitiwalag. Oy, di ko alam kung malaki yan basta nagtataka lang tayo, guys. Kasi nga sabi ko nung lagi ko naman binabanggit. Kasi meron tayong mga kilala, 'di ba? Na ano nga lang, kapitan nga lang yung tinakbo eh. Tiwalag na agad. Pero si Marcoleta 19 years na sa politika. Oh. Bakit yung bata pang Marcoleta? Syempre, like father, like son. Like father, like son. Wala na kayong ipagtataka doon. 'Di ba? Ultimo yung parehas sila eh. Dinadala niya na nga sa ibang issue kay ayun, nagiging na eh. Guys, yung usapin ngayon dahil nga dito sa pagkakaso ni Marcoleta ng treason kay Chief Justice Carpio, nakikita na natin na nagiging personalan na ang atake ni Marcoleta, mga kababayan. Kasi nga pahiyang-pahiya na siya kay Chief Justice Carpio eh. 'Di ba? Doon pa lang siya tawagin siya na na lowest rank among the luminaries. Sabi pa ni Chief Justice Carpio, hindi mo matawag na luminaries yan eh. O luminary yan eh. Oh. Bad trip siya doon. Kaya ngayon gumaganti, gusto niyang gantihan. Kaso yung pangganti niya, nakakasuhan daw niya ng treason, mga kababayan, mukhang hindi niya alam kung ano talaga yung Magalona versus Ermita na yon. 'Di ba? Sa pool siya doon. Baka sadyang pinapatakbo ng INC. Well, tayo hanggang tanong lang, hindi natin alam, 'di ba? Pero ako, sigurado ako, naka-back up ang INC sa kanya. Naka-back up. Kasi bakit hindi siya tinatanggal? Bakit hindi man lang siya dinidisiplina? Diba? Alright. Okay, mga ka-GPnatics, ito naman. Ito naman ang pag-usapan natin. Ito yung natutuwa ako talaga eh. Gusto ko to